pinili ninyong sutilin ng mga Duterte. O di nananakit ang ulo nyo ngayon. Di ba? Masakit sa ulo pala kalaban ng mga Duterte. Ano ngayon ang sinasabi nyo? Mike Abe, ano sinasabi mo rito? Yan ba ay kalayaan pa sa pamamahayag? Yan sinasabi diyan sa rally na yan? Oo. Palibasa, may poknat yung utak mo. Hindi mo naintindihan. Kaya yan nasa liwasang Bonifacio. Pwede yan lahat. May kalayaan ka dyan. Hindi nga kailangan ng permit dyan. Alam niyo na ngayon kung bakit dyan nagrarally sa liwasang Bonifacio. Kape tayo, The Cooking Angler. Thank you very much. Lutang ako sa antok now. Kakaabang kay PRRD kahit madaling araw dito sa Canada. Ayan. Maraming salamat, Cooking Angler. Ngayon na naman, gusto nyo mag-resign? Swerte nga kayo, bahagi pa si Sara Duterte na. Na-imagine nyo ba kung magre-resign si Sara Duterte? Kung anong kahihinat nyo? Dalawa lang yan. Nag-resign niya at lalaban na. O nag-resign yan at magte-take over na ng power. No? Ano? Huwag kayong manalangin, baka magkatotoo. Ano ba gagawin ni Sara Duterte kung nag-resign siya sa DepEd? Okay, yan lang po ang ating topic. Ano ko po, no? Maraming nag-approach sa akin kanina na ewan ko, sumikat dun sa mga kabataan. Napanood yata nila ako na ito si Badong. Rating ko po na yung balik lang po ako as usual. As usual lang po ako na wala naman po talaga akong grupo, no? Kaya po yung mga naghahanap pa rin na Davao, bakit hindi ako nakasama? Hindi po ako kasama sa grupo. Napakasimple, di ba? Napakasimple lang naman nun. Wala rin po akong balak. Masaya na po ako. Pag nagpunta po ako ron sa kahit na anong event, okay naman. Tanggap naman ako ng mga vlogger doon. Wala naman. Siguro, inaano nila ako na elder as wala akong posisyon, walang ano as vlogger lang. Yan. Malabo yan mag-alsamasa. Alam niyo po, hindi naman po yan objective, no? Kasi kayo lang po nag-insist na itong rally na to ay papunta po dun sa pag-overthrow. Hindi po no? Hindi po to papunta sa pag-overthrow. Ito po ay rally, suporta kay Kibuloy. Yung Maisog naman po, kung hindi nyo po alam yung ginagawa ng Maisog, mag-isip-isip kayo. Hindi yung kantyaw lang kasi sila ng kantyaw Sinasabi lang ng mga tambaluslos na, konti na naman kayo, konti. Hindi po, malaki po yan. Malaki po yan. Hindi ko naman kasi nararamdaman na ako pinakamatanda doon Pag naroon kasi ko talagang mas makulit pa nga ako sa mga tao ron Kaya lang, mararamdaman ko na unti-unti na ako nauupos. Galit na naman si Coach Jarrett kay BP Inday dahil sa presensya niya sa rally. Ano ngayon? Anong magagawa niyo ngayon? Di ba? Ito po ay battle of propaganda, no? Battle of propaganda sa pagitan ng mga Duterte at kanina may mga sinasagot din ako rito sa Twitter Sabi, wala ka na kasi nakikita ba doon kundi negative? Natural. Di ba? Yan ang utos sa amin ni Tatay Digong. Maging tayo, di ba? Fiscalizer. Natural negative yung hanapin ko. Hindi ba kayo dapat ang nagpapakita ng positive? Di kayo maghanap ng positive na ginawa ni Bongbong Marcos at ipagmalaki nyo. Di ba?
Eh, kung wala kayong nakikita na puwedeng ipagmalaki, bakit niyo poproblemahin? Trabaho niyo 'yan. Dami niyong vlogger, eh. 'Yun ang problema niyo, wala kayong mapaniwala. Sa kawalan po ninyo eto, magtapatan na tayo, halos wala pong maipagmalaki na nagawa. Bakit ko nasabi 'yan? Eh, yung pagbabayad ng utang pinagmamalaki na, eh. Yung paghukay pa lang, dito itatayo ang, cancer hospital, pinagmamalaki na, eh. Never pong pinagmalaki ni Tatay tapos na nga hindi pa pinagmamalaki, nagugulat na lang tayo, eh. Meron ng dumadaan na sa mga tulay. Boss, 2/3 ng, area ng Pinas ay Bisaya, Visayas at Mindanao, Luzon 1/3 lang. Singkinis mo, Caitlyn. Tindi. BBM, 'wag na siyang bumalik. Narito na po tayo sa tanungan portion, Wala, eh, na gano'n-gano'n na tayo, eh. 'Wag na siyang bumalik, hindi maglulupa. Kunyari hindi sila affected, ang totoo hirap na hirap sila suppress sa laki ng rally, ang paghahanap ng funds na negative na. Malaki po epekto nun, may kakayahan yung mga tao na mag-sustain ng 7 araw na rally. Bihira po yun, 'no? Gano'n po kalaki, malaki po yan, eh. No more Marcos, zero vote na. Ako po i-zero po natin sila, i-zero po natin sila sa Senado. Kahit na po yung number 1 nila, Erwin Tulfo, bakit niyo iboboto, eh, porket popular, 'di ba? No more yung mga junior na kilala ko sa Dragon Ball, eh, masamang nila pero naging kakampi nila Gohan. Pero yung mga junior dito sa Pinas, eh, puro pasyal ang inatupag. Puro pagmamalaki ang bangag vloggers na pampapogi at abi-bangag. Meron silang pinagmamalaki ang pagiging korap. Senyor Aguila, priority lang ng mga yon ang kung paano manatili sa Malacanang. Correct. Hindi po sila mananatili. 229 subs na po tayo. Talaga. Thank you very much po sa inyong lahat. 229 na tayo. Wala po nananawagan na yung mga hindi umiikot pa po kami sa Maisog. Ngayon kung hindi niyo po naintindihan yung ginagawa ng Maisog, problema niyo na yun. Hindi mo ba? Problema niyo na yun. Ano analysis mo, Kabadong, sa binitawang salita ni PRRD? Eto lang yan, 'no? Ipinamukha ni PRRD yung totoong layunin ng dalawa yan, sa akin. Una, pinamukha niya yung tunay na layunin ng pagpapalit ng konstitusyon. Mana nga sama, term extension. Ikalawa, nagpapakita talaga siya na siya ay tapat na kaibigan. Yun lang po yun. Huwag niyo nang, tignan ng kung ano-ano. Dalawa lang po yun, 'no? Pagpapakita po yan ng pagiging tapat na kaibigan yung ginagawa niya. Ngayon yung sinasabi ni Risa Ontiveros na maniwala akong hindi kasosyo yan. Kita nyo, ganun siya, di ba? Walang ebidensya, wala silang basta dahil ginawang administrator si Tatay Digong. Kasosyo ka kasi, kaya ka ginawa. Meron ba namang gagawing administrator na hindi kasosyo? Meron. Yung kaibigan mo. Wala salita sa kanilang pakikipagkaibigan, eh. Doyo Omega, thank you very much sa $5 na pangkape. Yan. Tuloy-tuloy lang po ang pakape, at mag-comment naman kayo pag nagkape kayo. Si Jared ay pambala sa kanyon sa giyera ng China versus America. Si Bukbuk. Miss Butterfly, CJ, Cash Jared. BBM, puro pasyal. Hay naku, kawawa ang bayan.
Oy, thank you very much kay Roland Cabalcar na nagbigay po sa atin ng 125. Naku, yun po yung nakalimutan ko, no? Sorry po sa ano at hindi ako nakaikot, sa mga naghihintay po ng pag-ikot ko. Pasensya na, nakalimutan ko po talagang umikot, naupos kasi ako, eh. Si Direk Freddy bumaliktad na din. Tinira niya si BP Sara kaya nag-unsubscribe na ako sa kanya. Takot kasi siya ang mga subs niya pro Marcos. Eh, pag yung ako, eto magtapatan na tayo, 'di ba? Ganyan nga. Pagka natakot ka sa sarili mong pinakamaganda talaga yung sundin mo yung nasa puso mo. Hindi mo isa lang alang yung hindi mo isa lang alang yung ah yung sinasabi sa ng mga yung mga supposedly mga viewers mo. Pag tumingin ka na sa viewers mo, mawawala ka na sa nung una, hindi ako hindi ko kinonsider yun kasi sa galit ko sa ginawa nila kay Sara Duterte. Talagang kagyat yun. 'Di ba hindi pa nagsasabi Sara Duterte na buwagin yung unit team. Noon ganun ang dialogue ko eh. Hangga't si Sara Duterte nasa unit team tayo. Eh puta, tinira nila eh. Kahit wala kang sabihin, Sara Duterte, ayaw na namin yan. Correct. Yun naman talaga eh. Kaya po ako, kahit na pagbali-balik ta rin nila yung akusasyon sa akin na kung hindi ko nga maintindihan kung ano yung akusasyon nila na ako ay makapili. Alam niyo po, baliktad yung makapili niyo. Ang makapili po, iba yung hindi po applicable sa akin yun. Ang makapili, 'di ba? Pinapahamak mo yung mga dati mong kasama para lang. Anong totoong first name mo? Anong mga tanong-tanong niyo. Salvador. Ako rin nag-subscribe na, iba na nga pananalita niya. Edwin Umapas, dugyot yan dati noon, ngayon ay maputi na. Pag natuloy yung PI, malaki chance makapag-franchise again ng ABS-CBN. Kahit nga wala silang franchise napapanood din na may ABS-CBN. Pag natuloy yung PI, nakikiramdam si PRRD. Dati ako subscriber ni Jarrett Abe, unsubscribe na ako sa kanila. Boss Badong, anong totoong We Love Inday BP and Kuya Badong? Ako din. Sir Bads, ilang taon pa lang ni PBBM, ilang ikot na sa ibang bansa. Most traveled nga no? Guerrilla, sabay turong na makapili sa kalaban ng Hapon. Basta ayaw ko sa mga terorista, rebelde, wag nila subukan humalo. Isa pa traitor mga yan. Kababalita lang sa GMA7 na hindi muna ipaparesto si Pastor Kibuloy pero pinapaliwanag sa 2 araw sa Senado at ang HOR ay nagbotohan na contempt order kay Pastor Kibuloy. Ito po ang dami pong problema ng bayan. Hindi po ba? Mataas ang bilihin, paparating yung El Nino o nasa El Nino na tayo. Pero ang pinagkakaabalahan po nila lahat, si Kibuloy. Para saan? Para saan po yung pagkakaabala nila kay Kibuloy? Both houses. Si Kibuloy ang punteriya nyo. Alam niyo po ano yan 'di ba? Political. Kasi si Kibuloy, ang tingin nyong hadlang, sa tingin nyo, pwede nyong matalo si Sara Duterte kung walang magpopondo ng kampanya niya. Pero ang nakakalimutan ninyo, yung mga oligarko mismo magpopondo kay Sara Duterte pag mataas siya sa rating. Yun po yun.
Bakit humarap si pastor? Correct, puro kay Buloy, puro hearing. Hindi ko ano yung maso-solve 'pag halimbawa napakulong niyo pareho si Kibuloy, pinaghatian niyo yung katawan, kinulong ng Senado yung kalahati, ano po maso-solve na problema? Hindi ko magugulat kung merong hunyango dito pero panalo pa din Duterte. Hindi niyo magagapi ang mga nagmamalasakit na tunay na sincere. Ano po ba yung ibig sabihin na hunyango? Dito mga baliktarin, okey lang yun. Ako po naniniwala po ako sa katwiran, eh. Kung lagi po nakikinig yang mga yan, ganito lang po yan sa'kin, eh, 'no. Yang mga tao po yan, eh. Lalo na yung sinasabi niyo halimbawa nakatambay dito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, ah. Ito siguro pinakamagandang halimbawa. Tinanong si Joma Siso nun, "Papaano ka naging komunista?" Kasi maraming mga anti-communist na mga anti-communist yung binabanatan yung mga communist. Kaya naging interesado siya, ano bang mga aral nitong mga communist, 'di ba? Ta's nagustuhan niya. Pero sa halimbawa po 'yun. Eto po, marami po diyan nagsimula, hindi ako kilala pero binabanatan ako ro'n sa pinanggalingan nila. Nagkaroon ng interes. Pakinggan ko nga 'tong tao na 'to, bakit galit na galit 'tong mga tatlong sinusuportahan ko, ang galit dito sa tao na 'to. Pakinggan ko kaya, bakit kaya sila galit? O nagsimulang makinig, alam niyo yung ibig ko sabihin, hindi naman po relihiyon yung pinag-uusapan natin. Sa relihiyon lang po mahirap baguhin ang relihiyon, hindi po ba? Hindi naman 'to relihiyon, ito po'y katwiran. Kung ang pinanggalingan nila, ha, tapos pipindutin yung pampawa, may tatawa, gano'n po ang tipo. Tas si Badong, ano 'yan, Mang Kanor 'yan, may ginawa 'yan, ta's tatawa lang ng tatawa. Tapos ika-cut-cut yung mga video ko. Yung yung saglit na nagbihis ako, puta yung nakahubad. Sabi ko nga, tip ko nga, eh, punta kayo sa boxing. Buong vlog ko nakahubad ako, meron. Pilit na pilit yung pinahahaba yung 1 segundong nakahubad ako. Alam niyo yun, yung loop ba tawag dun? Tapos lalagyan ng ano, ng laway yung ano ko. Ayun, yun ang pinanggalingan nila. Pupunta dito ngayon. Puta, may sense pala 'tong Badong na 'to kaysa sa dati naming pinanunuuran. Una nagagalit pa sa'kin, eh, pero kinabukasan bumalik ulit. Nakatatlong balik, nakaapat na panood, naka-6 na panood. Oh, Badong ano na, converted na. Naniniwala po ako dun, eh, sa gano'n. Kahit hindi po umamin yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo napakinggan ako na galit na galit sa'kin yung pinanggalingan yung vlogger. Nakinig kayo. Eh, putya kung yung panggagalingan niyo ganito, eh, ganito yung mga ano yan, eh, ang tagal mag-isip, eh, magbabasa ng dyaryo, ta's tatawa ng hindi mo alam kung bakit nakakatawa. Ang tagal. 'Pag nakinig po kayo sa'kin mabilisan po rito yung palo ng utak. Nasa kumunoy tayo ngayon. Grabe ang government ngayon, sobra, inuna pang ipakulong si pastor. Alam niyo po sa totoo lang, ano po yung pagmamalaki nila ngayon? Panay mga numero na hindi kung susuriin mo naman yung numero nila, sa numero din nila. Investors, may nakita ba tayo sa paglalakbay ni Da Junior? Wala. May investment na pumapasok, pinagmamalaki nila. Nagbayad tayo ng utang. Tanong mo kung magkano inutang, mas malaki inutang kaysa sa binayad. Anong mangyayari?
Palagay takot si Bongbong Marcos sa galit ng taong bayan kaya creeping martial law ginagawa niya, nakikiramdam din. Puro kengko yan pinagagawa. Kung makukulong ba si pastor, paulit-ulit, alam niyo po, maiinip ako sa mga pinagsabi ng mga yun. Ulit-ulit lang. Alam niyo po ba yung pangyayari na sinasabi na mangkanur ako? Ni hindi po dumikit yung labi ko dun sa pinalalabas nilang minanya ko. Marcos the best pa rin sa pangungurap. Best magnanakaw at diktador. Si Badong enemy number 1 ng mga ensaymada vloggers. Kasi nanonood sila lahat sa akin eh. Kaya nila ako number 1 enemy. Kahit hindi nila aminin, nung panahon na ako ay nasa unit team pa, aminin man nila at hindi, marami sila nakukuha sa akin kung paano birahin yung mga kalaban. Ngayon, wala na sila mapagkunan. Kaya nga si Ninyo, paano ka maniniwala dyan sa mga yan na matatalino yan? Yung sinasabi nilang pinakamatalino. Putya, biruin mo, maniwala ka kay Ninyo. Maniniwala ka kay Ninyo. Uulitin ko, si Ninyo ang source mo. Asan ang talino doon? Yan. Walang katuturan ng utak mo. Alam mo yung mga nagsasabi ng mga tinapos, yung mga nagsabi ng mga, yun nga, hindi pa tinapos eh. Pinag-aaralan pa lang. Wala akong kabilib-lib sa mga tao na yan. Ang dami pong natapos na abogasya, hindi mo mariringgan. Tapos ako na abogasya, tapos ako. Puta yung mga, nag-aaral ako ng ano ha. Puta, di mag-aaral ka, seryosohin mo. Vlog ka kasi ng vlog eh. Kaya mukhang tanga ka eh. Magseryoso ka. Mag-aral ka lang. Hindi yung, alam nyo, mga nagpo-project. Kaya nga tinawag na projection. Bakit may pagmamalaki na nag-aaral ka? Sa tingin mo ba walang pinag-aralan yung mga vlogger dito? Neneng, nasan ka na Neneng? Neneng, sabihin mo nga rito, ilan ang doktoral ko? Para maano lang natin itong mga to. Puta, nag-aaral pa lang, pinagmamalaki na eh. Kala mo siya lang nag-aaral eh. Sinadya ko to, projection. Nagpo-project ako ng ganito para, alam mo yun, Duterte style. Itsurang masa, salitang masa. Hindi nyo ba naintindihan yung style na yun? Yun po ang pinaka-epektibo. Ang vlogger na may 11 doktoral. Kita mo? Nung isang araw, 10 lang ang doktoral ko. Ngayon, 11 na. Correct. Parang si Lenny lang, project ng project. Si Lenny nga, graduate, ay tapos na yun. Hindi po ba? Yun nakakatawa sa mga tao eh. Alam ng lahat ng tao kung anong pinag-aaralan mo. Pwede mo namang hintayin muna. Para saan? Alam ko kung para saan. Para, nag-aaral pala yan. Ay, di, makinig tayo. Kahit na, tapos na ba? Uy, biglang tumawa. Bakit kaya? Ano ba nakakatawa? Inaantok yung mga nanonood. Uy, tumawa. Ano nakakatawa? One way win. Kuya Badong, one way win. Ganda ng kinanta ni Attorney Bundok kay BP Sara. Sarap pakinggan. Yan ba si Bundok naging attorney? Kita niyo yun? Wala tayong kaalam-alam. Kanta lang ng kanta. Badge yung isang kasama sa Davao na bouncer. May humutok pa rin sa'yo, hindi makamove on sa'yo. Parang bata, nagtantrums, hindi makamove on. Sana magkaintindihan nila at magkais.
Ay wala na po akong problema sa mga taga Davao. Kayo lang naman po ang wala naman akong dating problema sa nakakamit ni Pangulong Duterte. Kaya lang kasi ang tindi ng reaksyon niyo. Nadala ko sa parang binuyo niyo. Yung kumbaga, kayo yung nakaramdam na bakit hindi ako kasama, 'di ba? Samantalang iniisip ko, sumasama ka ba? Kailan ka ba nakisama sa kanila? 'Di ba, Badong? Kailan ka ba nakikigrupo? Hindi mo naman ugali yung pakikigrupo, 'di ba? Yun yung nakita ko ron marami din vlogger, "Badong, ba't hindi ka kasama?" Eh, hindi ako inimbita, eh, ganun lang. Ganun lang yung ano ko nung 'pag naroon sa rally ta's masaya lang kami. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo 'no, bago po 'to, eh, bago sa'min 'tong experience 'to. Kailan lang ba tayo nagka-rally, Maisog lang tsaka itong sa SMNI. Bago po 'tong experience naming mga vlogger 'no, lahat kami excited, lahat kami feel na feel namin lahat, eh, yung dadayo kami sa ibang lugar 'no. Hindi naman, hindi nila ako pinag-init, nagtataka lang din sila, katulad din lang siguro sa inyo. Pero nung nakita ko yung mga vlogger na yung nga yung mga nag-Davao, hindi po wala pong, pera biro. Nagawa ko na silang biruin, eh, na niloloko ko na sila. Yung 'di ba kanina nagkukunwari ako, lumabas ako tapos, eto po yung mga taga Davao, sila po may harang kami. Pero joke lang po yun. Hindi, puwede rin po kami Jine-joke ko lang po. Yun nga po yun, eh, sabi ko nga, dati ka namang hindi kasama ng mga yan, bakit ngayon bigla kang magtataka na hindi ka kasama, 'di ba? Ganun lang po yun. Kuya Badong, tanong, anong pagkakaiba ng one way a win o one way a win? Naku, hindi ko alam yan, hindi ako English major, eh. Buds Not For Sale, DDS yan, solid yan, nakita ko yun ko kayo ni Pambansang Loyalista, G.I. Joe tags. Ang iba kasi epal sa comment, pinangungunahan si Sir Badong. Kaya do'n ako nagagalit, eh, yung uutuin ka pa na, "Di bale second batch naman daw kayo." 'Wag na kayo magsalita ng gano'n dahil hindi alam niyo namang hindi totoo yun, eh. Lalo na ako, alam ko hindi totoo yung second batch. Ang totoo nun, isang grupo lang sila. Isang grupo yung mga vlogger na yun, tayo ba naman maglolokohan pa. Sanay na ako dun, eh, kasi noon pa naman, eh, nung sumuporta ako kay Sara Duterte, iba naman po yung mga sinuportahan din nila, 'di ba? Ah, mga boss, okey na daw po sila nila, "Boss, 'wag niyo na po sila hindi. Ako, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko 'pag nakita ko sila, yun yung nasa isip ko. Alam ko magkikita-kita kami, pero nagkita-kita kami siyempre nangibabaw yung pagiging vlogger niyo, 'di ba? Nakasama ko saan ko ba nakasama? Nagkasama na kami niyan sa may Quezon City, 'di ba? Tapos sa Cebu, sa Davao, yan nakasama ko rin sa Davao. Ano pa bang iba po yung may pinagsamahan, eh. Iba po yung may pinagsamahan. Diskarte lang 'yan, eh, katulad niyan, 'di hindi ako nakaka-1,000 dun sa ano, 'di ba? Una nga ako, sila pagod na lahat, magpapahinga na, ako buhay at nagba-vlog. Diskarte. Ang hirap po makalibo, eh, kasi sabay-sabay kayo, tapos pangit yung ano ko, eh, ita-try ko 'to, maganda kasi yung cellphone ko, yung bago. Ang problema na ano, anong tawag dun, umiinit, eh, hindi ko alam kung bakit, eh.
umiinit siya. Kaya pangit yung dating sa inyo. Pinapanood ko kaya binura ko na, eh, yung mga nauna ko. Bumalik ako dito sa dati kong ginagamit, eto. Hindi siya umiinit, kaya lang hindi siya mas maganda. Eto mas maganda, eh, eto, itong pinanonooran niyo sa'kin ngayon. Boss, sino idol mo, Jordan o LeBron? Jordan. Susunod gamitin mo Hero 12 para vibrant while watching. Hindi ko po alam yung Hero 12. Nag-overheat, boss. Oo, nag-overheat siya, eh. Yabang iPhone 13, ang bilis mag-overheat, panay pawis pa, ibalik mo. Magta-try po ako may nakikita ako ng mga maliliit na payong, 'di ba? Titignan ko po 'yun, tsaka maglalagay ako siguro ng ano, para pagdating na maisog, wala ng patayan 'yun. Yung 'di ba merong electric pan na ano, baka puwede yung gano'n, eh. Hindi problema 'yan ni Sir Badong. It's their opinion, democracy tayo. Nadali ni Boss Buds. Need mo phone cooler. Meron ba nun, phone cooler? Meron bang gano'n? Boss Buds, naligo. Siyempre naman puta galing ako yung naligo ngayon, naku papatayin ko ba sarili ko? Hindi. Senyor Ginebra. GoPro Hero 12. GoPro hindi po. Pan-live ako, eh. Okey na ako rito sa iPhone. Iba talaga 'pag henyo. Kuya 1.8 viewers. Alam ko alam ko yung mga tao 'di ba ano, putya high na high sila sa napanood nila. Maghahanap pa yan ng live ngayon, eh, pagod na lahat. O kaya pauwi pa lang. Ako lang siguro malamang naka-live tsaka yung mga hindi nagpunta ro'n. Ang hirap nun senyor kasi San Miguel nga inumin, kape yung Pure Foods, ulam. Boss Bas, naligo ka na ba? Hindi po ako maliligo, bukas na ako maliligo. Kailan na next may sub rally? Ngayon merong march sa Bulacan. Mabuhay ka po Sir Badong, basta supporter tayo ni Tatay. Oo naman, payag na sombrero boss. Parang gano'n, pero pang camera. Lagyan mo ng phone cooler boss. Meron bang yung phone cooler? Titingin nga ako sa ano, S21 na mas magandang kura. Yan. Okay. Mga kapatid, siguro hanggang dito na lang. No? Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Bukas puli. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratilis po. Kaya po yung pag-attend namin ng rally, wala pa pong may na-perfectong vlogger yan. Bago sa amin lahat yan. Di ba? Una, ang onti lang namin nagko-cover eh. Parami na ng parami ngayon. Grabe po, sandamakmak na po yung vlogger doon. Meron din vlogger na nandoon na live din ngayon. Salamat po, good night. Okay, update boss 17.4. Yan. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, Badong Aratilis. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Bye.